Magandang araw po sa mga tagapakinig. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Jenny, 29 years old, tubong Caloocan City. Nais kong ibahagi sa inyo ang aking kwentong katatakutan at kababalaghan na aking naranasan sa probinsya nung ako'y nagbakasyon sa bahay ng aking lola sa Cavite. 2018, noong ako'y nagbakasyon sa probinsya, maaga nung lumawas ako sa Maynila para magtungo sa Cavite. Mga tanghali na dumating ako doon at agad naman ako sinalubong ni Lola Pinang. Tipikal lamang ang bahay nila Lola Pinang, ganon din ang paligid, medyo mapuno. Agad naman ako pinapasok ni Lola Pinang at ayusin ko na daw ang mga gamit ko sa aking kwarto. Sa kwarto ko ay may isang puno ng mangga na malapit at halos katabi lamang ito ng bintana ko. Up and down ang bahay ni Lola Pinang, ngunit ito ay lumang modelo at gawa lamang sa kahoy. Para sa akin ay maganda ang spot ng aking kwarto sapagkat natatanaw ko ang ganda ng paligid, ang mga puno at ang mga damuhan. Agad na ako nagbihis at nagpalit ng damit. Agad na akong bumaba at nakita ko sa baba si Lolo Pio at si Lola Pinang. Nasa hapagkainan sila at tinawag na nila ako upang kumain. Habang kumakain kami, napansin ko si Lolo Pio na balisa at maya-maya pa ay nagsalita siya. Aniya, Jenny apo, mag-iingat ka rito sa probinsya. Huwag ka basta-basta pupunta sa likuran. Doon sa may mangga, nang walang pahintulot ko. Malinaw ba? tumango na lamang ako nang walang pagtanggi. Matapos kami kumain ay umakyat na ako sa itaas at naglalaro pa rin sa isip ko kung ano bang meron doon sa puno ng mangga. Habang nasa kwarto ko ay naisipan kong buksan ang bintana. Habang tinitignan ko ang mga puno sa labas ay may napansin akong kakaiba. Yung isang puno kasi ng mangga ay putol na at ang pinagtataka ko kung bakit meron itong telang pulang nakapaikot. Ako ay nagtataka kung para saan yun dahil uso naman ang mga ritual-ritual sa probinsya. Dahil laki ako sa lungsod, nagkaroon ako ng interes sa ganong bagay. Agad naman ako lumabas ng aking kwarto upang magtungo sa puno. At nang dumating ako dun, wala namang kakaiba sa puno. At dahil sa kuryosidad, tinanggal ko ang tela. Agad din naman ako umalis na sa puno dahil medyo mapanghi. Yung amoy ng puno ay tipikal na parang ihian ng mga tao. Sumapit na ang gabi. Pagkatapos namin maghapunan ay umakyat na ako sa kwarto upang magpahinga. Agad naman ako nakatulog sa kwarto. Mga ilang sandali pa ay nabulabog ang aking tulog dahil may kumakatok sa aking bintana. Nagising ako sa katok at sa amoy na hindi maganda. Naaamoy ko na naman yung mapanghing na amoy ko doon sa puno. Agad kong binuksan ang bintana at laking gulat ko. May nakasabit na bunga ng mangga sa aking bintana. Magaganda at hinog ang bunga, ngunit hindi ko ito kinain. Bagkus ay tinago ko na lamang sa ilalim ng aking kama. Kinabukasan, hindi maganda ang pakiramdam ko. Mataas ang aking lagnat at may kung anong kulay itim na pasa na lumabas sa aking binti. Nag-aalala naman sa akin si Lola Pinang at sinabi mo pa-check up na lang kami bukas. Lumipas ang mga oras at hating gabi na naman. Same scenario lang din ang nangyari nung nakaraang gabi. Dahil pagsapit ng hating gabi, muli na namang may kumatok sa aking bintana. Kahit masama ang pakiramdam ko ay tumayo ako at binuksan ko ang bintana. At laking gulat ko dahil may nakita akong isang tao. Ngunit hindi normal ang kanyang laki. Dahil halos kapantay na ito ng puno ng mangga. Mga nasa 7 feet ang tangkad niya. Malaki ang katawan at naglalakad ito palayo sa aking kwarto. Maya-maya pa ay napansin ko, meron na namang mga mangga. Kinuha ko ang mga mangga at inilagay ko ulit sa ilalim ng aking higaan. Kinabukasan ay lalong tumindi ang aking sakit. Yung pasa sa binti ko ay nagsugat-sugat na. At ito'y lumobo na animoy 1 paso. Naikwento ko kay Lola Pinang ang mga nangyari at siya ay nagulat sa aking revelasyon at nanghihilakbot. Nagmamadali niyang tinawag si Lolo Pio at nung nalaman ni Lolo Pio ang nangyari, hindi na siya nag-atubili at dali-dali kami pumunta sa albularyo. Nung sinuri ako ng albularyo ay agad namin napag-alaman na meron daw nagkakagusto sa aking pulang kapre. Nagulat ako dun dahil hindi naman ako naniniwala sa mga lamang lupa at lalong-lalo na sa kapre. Dahil kadalasan ay kwento lamang ito at walang basihan. Subalit ngayon ay nangyari ito sa akin. Ang pulang kapre ay iba daw sa normal na kapre. Ito daw ay isang agresibo at 4 na beses na mas malakas sa normal na kapre.
Marunong din daw ito sa paggamit ng mga incantation. Mabuti na lamang daw ay agad kami pumunta sa albularyo. Binigyan ako ng pangontra ng albularyo at hiniling sa akin ng albularyo na ibalik ang mga mangga at agaran din akong pinababalik sa Maynila. Dahil ang pangontra na ibinigay sa akin ng manggagamot ay di rin daw magtatagal dahil masisira din daw ito ng pulang kapre. Pag uwi namin sa bahay, mga tanghali na yun, agad namin binalik ang mga mangga sa puno. Doon mismo sa putol na puno. At binili na ako ni Lolo Pio. Nabilisan na mag-impake. Mga bandang hapon ay nakaalis na ako sa bahay patungo sa terminal. Nang makauwi ako sa Caloocan, umokay na ang aking pakiramdam. Agad ding nawala ang aking sugat sa binti. Ngunit nabalitaan ko na lang. Isang buwan ang lumipas nang umalis ako sa Cavite ay pumanaw si Lolo Pio. Nakita raw ito sa likuran ng bahay na nakahandusay at wala ng buhay. Ayon sa mga doktor, ito ay inatake sa puso. Ngunit ayon kay Lola Pinang, ito ay paghihiganti ng pulang kapre. Dahil simula daw nang umalis ako doon, ay ginagambala na sila ng pulang kapre. Gabi-gabi daw ito kung magparamdam at kinakalampag ang kanilang bahay. Sa galit ni Lolo Pio ay sinira niya ang puno at sa palagay ni Lola Pinang ay yun ang naging kabayaran ng kanyang buhay. Hanggang dito na lang at sana'y may natutunan kayong aral na lagi tayong makikinig sa mga nakakatanda upang hindi tayo mapahamak. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Ako si Reynald Nya. Salamat!